Driver ang naghihingalo ngunit ang mga pasahero ang binigyan ng diskwento. Ito ang binigyan diin ng Samahang Manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon kaugnay ng nalalapit na pagpapatupad ng service contracting program ng pamahalaan. Dati nang ipinatupad ang naturang programa noong COVID-19 pandemic kung saan binigyan ng libreng sakay ang mga pasahero, habang gobyerno naman ang siyang nagbabayad sa mga driver at operator ng mga PUV. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, hindi pa nga nabibigyan ng ayuda ang lahat ng PUV drivers at operators. Heto at magpapatupad na naman anya ng service contracting ang pamahalaan na sigurado siyang hindi naman mababayaran ang karamihan sa mga makikilahok dito. Dahil nung mga nagdaan, marami sa ating mga kawawang super at operator ang hindi nabayaran na hanggang ngayon ay naniningil. Yung mga bus company, 32 million pa ang utang ng gobyerno, tapos magpo-programa na naman kayo ng kagaya ng service contracting na to. Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, iniimbestigahan na nila ang mga hindi nabayaran sa unang implementasyon ng service contracting. It's a separate, no? Kasi yun, iniimbestigahan natin. Una, kung magkano talaga. Kasi may 12 million, may 32 million, may 22 million. You have to make sure. Tapos yung dokumento in support of that. Tuloy-tuloy naman yan. Pero separate yan. Pero hindi yan mangyayari dito sa administrasyon na to. Kasi lahat ng pagkakamali, nakita natin kung kulang, inaayos naman natin dito. Bukas April 15 ay nakatakda ng magsimula ang pagpapatupad ng service contracting program sa mga piling ruta sa Metro Manila at iba pang urban areas. Umaabot ng nasa 1 bilyong piso ang pondong nakalaan para dito at pinadadagdagan pa ng Department of Transportation sa Department of Budget and Management upang mapalawig ang implementasyon ng programa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.